Siyempre, bago muna tayo sumabak sa ating main topic at ang ating panonoorin, basahin muna natin tong post galing kay, ano ba to? Ellie, no? Shoutout sa iyo, madam, ha? Napakaganda ng iyong sinabi dito. Dahil sa resulta sa hearing, natauhan na ang mga DDS at magiging pink na sila. Wow! Ganun ba yun? So, ibig sabihin, yung hearing doon po sa Congress, nakatulong para lahat ng mga maka-Duterte, magiging pink. But ano bang nagawa ni Mama Lenlen? Doon nga sa lugar nila, bilang mayor niya, ano bang naitulong niyan? Salamat kung meron. Pero kung maklear niya yung mga illegal doon, abay, napakaganda sana ng pagkakataon na yun para malinis at mag-boom ang kanyang pangalan. Pero sa lugar ata nila, parang nagre-reklamo pa siya na may mga illegal doon. Parang ganun yung mga huling dinig ko dyan. Tapos ngayon, sasabihin nyo, dahil lang sa hearing, magiging pink na yung mga DDS. Maganda yung post nyo. No hate po, ha. Pero kwento nyo yan Basta no hate po sa inyo. Bahala kayo, kwento nyo yan. Ano? Okay, dumako na po tayo. Eto mga kapatid, kasi marami hong hindi nakakaalam nito, no? Dahil po sa ginagawa nila kay BP Sara, yung mga ibang news hindi na ho natin nakikita. Kita mo, grabe ho nangyari dito. Galing sa Net25 at shoutout po kay Kuya dun sa nag-upload nito. Grabe, pumutok na po yung mayon. Ito. Ay, walang ano. Wala atang sound to. Ewan ko lang pero walang sound may sound ba? Ayan, meron, no? Dito ba tayo Pumutok yung, vulkan. Para tayo hinahabol. Ayan, no? Grabe. Bilis mo. Grabe, ang bilis. Ano to mga kapatid, panibagong krisis na naman to dyan sa lugar na yan. Diyos ko po, ang dami na nating problema. Tapos, ayan, pumutok pa yung bulkan. May pambigay pa ba ng ayuda? Yan, dapat binibigyan ng mga ayuda. Yung mga ganyang klase. Grabe kala mo sa mga movie mo lang nakikita yung mga ganito. Pero, ayan katotohanan po, may yung bulkano. Grabe. Ay, lagyan natin yung sound, no? Yan, lagyan natin yung sound. Kawawa yung mga yung mga alagang baka nila nandun po. Yung kalabaw. Ito. Bumubulusok yung yung ash. Papagas ako, boy. Yung impact Papagas niya. ako. Pagas. Maabot hanggang sa kanila. Grabe, may mga nagtatakbuhan na rin. Ganong kalakas, grabe. Nakakatakot kasi isipin nyo na lang na ganyan na ang nangyayari, pero ang mas nakikita pa rin nating balita nag-uumapaw na pag-impeach pa rin kay BP Sara, Sana matugunan ito ng ating gobyerno. Malamang meron naman siguro 'yan. Hindi naman siguro masisiro, pero wag ho sanang mahuli ang lahat. Diyos ko, ang daming mga kababayan natin diyan, kawawa naman mga kapatid, no? Sana matulungan po sila. Okay, dumako na tayo sa ibang news. Ito, papaalala ko lang, yung mga taga-DOE daw, sobra daw ho kung magtrabaho. Pakinggan natin si Manang Claire, okay? Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Corin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. Uy. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Corin ng DOE. A few moments later. How many days in a week are you on site Ito, in your offices? We maximize the flexible working arrangement, but most of them ask me for exemptions specifically to perform their functions in addressing these matters.
Pusang gala talaga itong mga to, no? Tinatanong kayo, ang dami niyong English, pwede niyo naman sabihin 2, 3, 4. Puting niya na, in-English pa ng in-English para kunwari mukhang matatalino at masisipag yung mga pumapasok din sa trabaho. Nakalagay once a week lang pasok ng DOE. Wow, tapos buo sweldo. Tapos ano bang nagagawa ng mga yan sa atin? Okay ba? Sapat ba? Sakto ba? Work week, ang DOE at ERC, ilang days ang in the office? Ayan. Everyday po kami. Pero yung It's the General. policy. Ano yung patakaran for everyone else? Pangatlong tanong na yan ha, pero hindi pa rin nila nasasagot na maayos, no? parang 1 po nga yata. Or What's one? 1 day. 1 day what? 1 day, Work in the office. 1 day 1 day work in the office. Tapos yung iba sa bahay na lang online, ano? Wow, heavy! Wow, laki budget. Tapos ganyan lang, ano? work from home or 1 day on site? Yeah. What? 1 day work on site. 1 day work on site. So, ibig sabihin, walang online, no? 1 day lang. Opo. Paano nagtatrabaho Karabihan. yun? Ay, yun nga po. They have to defend sa akin po. That 1 day? Teka, sandali ha? Teka, ang Senado, wag kayo umangal ha? Oh, saan yan, ha? DOE. Ano ba yung DOE? Parang Department of Energy, no? Wag kayong maiinggit dyan at sasabihin nyo bakit sila. Teka, ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno Oo. sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa isang linggo. Wow, heavy. 1 linggo, 1 beses lang pumapasok. Wow. Tapos half day pa yung secretary mong pumasok kanina. Wow. Kaya pala ganito. Nang ina, 1 araw na nga lang ang pasok nyo. Half day pa. Ang kakapal. Ina ninyo, ha? Ina naman yan, pre. Walang nagtitimo ng krisis. Hindi, Bakit ganon? hindi po. Hindi, kasi sabi nga nyo, so sinasapuso nyo yung pagtitipid. Kaya Wow, kaya sa pagpasok, tinitipid na rin, no? Oh, ito po yung mga ahensya ng gobyerno ho natin, mga kapatid. Grabe, para tayong sinasalaula, binabayaran ng tax. Ano ba? Tama naman. Taong bayan ang nagbabayad sa kanila eh. Pero ito lang ginagawa nila. Wow. Napaka-heavy. Okay mga kapatid, dumako na po tayo sa ating main news. Galing po ito sa ating Pinas News Insider. Wala na, finish na. Umami na si Boying Remulla. BP Sara, sana mag-take over ka na. Nilaglag na si BBM Tamba. Ayan. Panoorin na ho natin ito lang sabay-sabay. Ano po bang meron dito, Kuya Coach Oli? Ano na? Ito po ang magiging topic natin for today. Kari, laglagan na dis. Agot ka, Boying. Nilaglag mo si Bongbong Marcos mo. Mga congressman, tinatakot para bumoto sa impeachment laban kay BP Sara. Ayan po ang mga mangilang-gilang pag-uusapan natin. Sana po wag pong kakalimutan na pagpasok pa lang, i-like nyo agad itong video na ito. Wag pong kakalimutan, napaka-importante sa akin yan. Yung simpleng like nyo yan, libre lang po yan, pero malaking tulong po yan sa algorithm. So sana po sa mga matagal nang sumusubaybay sa akin, like lang po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Alam nyo po kung bakit minamadali itong impeachment. Para masimulan. Ito po ang dahilan. Pakinggan nyo po yung sasabihin nito ni Kong Mike. Dahil ito ang isa sa dahilan patungkol sa pagmamadali sa impeachment ni BP Sara. I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file
at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez. Yon. So alam nyo na. At alam natin yung galaw ng Kamara doon sa impeachment ni BP Sara ay connected dito. Dahil sumisingaw na tong baho ni Martin Maleta. Si Boying, nilalaglag na siya. Diba? May sindikato at pinangalanan na ni Boying sa kaso. Diyan sa 61 pages na kaso na yan, na ang isa sa mga sindikato, si Martin. Dapat pagka ganyan, sir, na mga ma'am, dapat ho, kung pag may ganito nang sinasabi si Boying doon naman sa Senado, dapat pinag-uusapan na yan. Dapat ipatawag na si Saldico at ipatawag na rin po si Romualdez, no? Ipatawag niyo na rin si BBM. Ganon, di ba? Hindi yung pinagpapaliban nyo ng ipinagpapaliban niyang hayop na flood control na yan na po siya magpasa hanggang ngayon. Tinabunan ng mga news na wala nang nangyayari. Huwag ho tayong makalimot sa ginagawa po nila. Flood control muna ang main issue. Marami pang ang iba, di ba nga? Sabi ko nga nung nakaraan, Meralco, may problema rin tayo. Diba? Tapos ganun-ganun lang. Hindi, huwag ho tayong pumayag ng ganun-ganun lang, mga kapatid. Kung ano ang dapat, di ba yun ang pag-usapan. Sa Senado, bakit si Rimulya, yun na pala, tinuturo na pala ni Boying Rimulya, Romualdez Sorry, medyo nalilito ako, no? Tinuturo na pala kumbaga, si Rimulya, sabi niya si Romualdez daw, edi iharap nyo na sa Senado para tapos na. Kung ano man yan si Tito Sen, tama na yan. Sino ba boss mo? BBM o si Romualdez? Yun lang, ano? Tanong lang Palita. naman. Pero masama nito, yari ito si Boying. Bakit? Oo, yari yan. Ginagamit niya yan . Ha? Ginagamit niya. At yan ay tutungo kay Bongbong Marcos. Kasi ginagamit niya ang salaysay ni Gutesa. Ginagamit niya ang salaysay ng mga 18 Marines. Isa rin doon sa tinuturo si Bongbong Marcos, di ba? So lagot din si Bongbong. Pero wag muna nating puntahan yun. Ha? Baka mapagalitan ni Bongbong si Boying, hindi tutuluyan. For the meantime, tuluyan muna si Tambaluslos. Ako'y naniniwala na ang talagang pinaka-head, pinaka-mastermind si Bongbong Marcos. Sunod si Tambaluslos. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Ako din yun din ang sa akin, no? Ano lang naman to, sariling opinion Para sa akin, si PBBM talaga kasi siya pumirme. Ngayon kung hindi niya alam kung ano yung nasa GAA o ano bang tawag nun, yung mga pinirmahan niya, napaka-weak mo naman. Sabi ng ganun, binasa pa niya tapos ngayon, yung nilalaman nun, hindi mo alam, puro kurakot pala. Ako rin naniniwala si BBM. Wala itong ating Pilipinas. Alam nyo, nakakabobo Kasi nga, mga nakaupo yung mga yan, pero para tayong tinatarantado, no? Para hindi maunsimi. Kasi nga, siya ang nireklamo ni Boying. Alam naman natin, si Boying kakampi, si Bongbong Marcos. Ang dinidiin dito, si Boying, kasi ganyan sila Pag malalaglag na sila, maghahanap sila ng may ibang madidiin. Yun. Okay? Pero totoo naman. Ito ngayon ang ginagamit pantakip sa balita. Oo nga, no? Para makalimutan ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuurin nyo po. Sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko. Kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at nung asawa. Ayun lang. May ganun. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos para palitan statement. Yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro
si Marcoleta at saka to si Bike Defensor. Ah, Ganun po kagago etong si Martin Maleta. so kailangan pala mauna muna si Martin, ano? Panurin niyo po yon. Eto na po. Ididiin na po si Tambaluslos. Ayun. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yon. So, Yun lang. sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta na kuyari, pinagdiinan ka na. Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Ayun. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. So, sino pa ba, di ba? Para sa akin, si Tamba. Isa rin yan, tsaka si BBM, no? Opinion ko lang to, ha? Yun po ang aking kinukutuban na sa sarili ko, eh. Lalayo pa ba tayo? Puro kayo BP Sara, BP Sara. Nandiyan na sa Malacanang, no? Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Nako, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama, at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa, na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, itong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Remulla, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin. Uy, tumugma naman pala, eh. Eh, bakit sila Ping Lacson, si Tito Sen, tatagal nyo na pala dyan sa bakit? Tangin na naman kasi, protekta kayo ng protekta, eh. Wala talaga, no? Iba talaga pag nakokontrol ng pera. Sana talagang pag dumating ang pagkakataon nitong paghuhukom na to, no? Sana po sa ating Panginoon, eh, makita man lang ho namin kung paano nyo parusahan tong mga to na mag-enjoy naman kami. Nakakaawa po itong Pilipinas natin, eh. Sabi ko nga, tanggap ko naman na sana na itong Pilipinas corrupt. Kaso nung dumating po at nalaman kong may Duterte pa, sabi ko may pag-asa pa tong bansa natin. Buti sana kung walang Duterte at mga kaalyado. Okay na ako dun, eh. Pero sayang, pwede pang mabago ang Pilipinas. Kaso hanggat nandiyan po ang mga nakakalason sa isip ng mga kababayan din natin, na akala nila matino. Eh, sabi nila si Mama Lenlen daw, gusto nilang maging presidente ulit. Si Mama Vice. Mama Vice ba yun? Si Vice Ganda. Katalinong tao pero Mama Lenlen ang utak niya. Gusto niya maging gano'n. Ewan ko pa. Ito ngayon ang ginagamit pantakip sa balita para makalimutan ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuorin nyo po. O sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at nung asawa. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos para palitan yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro si Marcoleta at saka to si Bike Defensor. Ganun po kagago etong si Martin Maleta. Panurin nyo po yon. Eto na po. Ididiin na po si Tambaluslos. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yon. So, sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta na kuyari, pinagdiinan ka na. Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Nako, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit,
binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, itong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Remulla, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin Maleta. Ha. Na pilit pinapapalitan yung salaysay ni Gutesa. Pinababago, ibinidyo pa. Na ngayon, nilabas nung asawa yung sinabi, yung video na sinasabi nung asawa ni Gutesa at ni Gutesa na pinipilit sila ni Tambaluslos bumaligtad. Paano? Kinasuhan ka na. Naniwala na ang ombudsman. Madidiin talaga dito si Tambaluslos. Kaya magmadali ka na, Tito Soto, fourth win para matakpan to. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Tama si Saldico, tama si Gutesa, tama ang 18 Marines. Mind you, sinabi rin ng 18 Marines, itinuro din, nag-deliver sila sa Ilocos Norte. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos. Siya ang nireklamo ng ombudsman. Naku, yari. Laglagan na dis. Gusto nyo malaman kung may mga prinsipyo? Yung mga vloggers ni Tambaluslos? Tingnan nyo magbabaligtaran yan. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Naku, patay. Hindi lang si ombudsman, hindi lang si Boying. Sa NBI din, nung pinapirma, nako, ang dinidiin, si Tambaluslos, laglagan na ito. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McInerney Road, ay bagsakan ng pera. So, ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they are subjecting themselves to personal danger. Yun ang kinaibahan. Etong kinaibahan ni Gutesa kay Madriaga. Etong kinaibahan ng tong 18 Marines kay Madriaga. Wala silang pakinabang. Wala silang natanggap na maleta. At the same time, may ebidensya. Ito sila Madriaga ni walang maipakitang ebidensya. Ito ang daming ebidensya. Sangkatutak po ebidensya. Kaya nga dapat, kumilos ang ombudsman, kumilos ang NBI, kumilos na rin ang Senate. Ang Congress, wala ka nang aasahan. Bata ni Tambaluslos yan. Hindi man lahat, pero marami siyang bata. Yung mga ahensya na dapat kumilos na. Para itong ghost projects na ito, itong talamak na pagnanakaw ni Martin Maleta, ay matuldukan na. Ang problema, yung Senado, iba gusto asikasuhin. Sana naman, tuloy-tuloy asikasuhin ito ng NBI ng minsan, yung NBI, iba rin ang inaasikaso. Itong ombudsman, iba rin ang dapat magtulong-tulong na. Nakalagay po dito, wala silang interes, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili. At pamilya. Maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako nagpapasalamat
kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress, na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. Palakpakan. Sa Banateros, pag tama, tama. Pag mali, mali. So, tama itong ginagawa ni Boying. Palakpakan natin. Fair naman tayo eh. Di ba? Kasi hindi nila ni-recognize itong si Gutesa. Ni ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Itong 18 Marines, ayaw ipatawag ni Pinky Lacson. Si Boying Remulla, ginamit yung testimonya ni Gutesa, ni 18 Marines at ni Saldico. Di shoot sa banga. Tama ba siya? Tama yung ginawa mo, Boying. Kaya pinapalakpakan kita dyan. Kaya lang, sana tuloy-tuloy. Pag sa bandang huli, itinuri si Bongbong Marcos, sana manindigan ka rin. Pero, okay. Good yan. Good yan, Boying. Basta tuluyan, ha? At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Palakpakan naman. Pag nangyari yun, pag nangyari yun, malapit na po tayo sa tagumpay natin na mahabol ang mga mastermind. Makulong lang si Tambaloslos. Non-bailable. Yan ang dapat kinukulong. Hindi kung sino-sino. Kaya nga, ang nangyayari po ngayon, unahan. Unahan kung maglalabas ng balita, maglalabas ng ebidensya laban sa mga mastermind ng ghost projects o mauuna sila na pagtakpan yung balita. Ayan na po ang nangyayari ngayon eh. Usapan natin tong balita na ito dahil ayon sa balita na ito, di umano umuulan ng pera sa Congress, sa Kamara. Naku, pambihira. Kaya ito po magkakaroon po ng botohan. Okay? Kung ipapasa na po ang impeachment sa Senado. Tandaan nyo po yung boboto para sa impeachment. Yung pabor sa impeachment. Chances are, nakakatanggap ng pera yan. Sinabi po ni Chanco yan, di ba? Last time, yung pumirma sa impeachment ni BP Sara, nabigyan. Nagkaroon ng nirilisan ng pera para, di umano sa proyekto. Pero ganun na rin naman yun. Parang bayad. Kahit si Pulong sinasabi, iipitin. Yan ang nangyayari po ngayon. Takutan. At ang number 1 nananakot dyan, si Charis. Itong si Sandro Marcos. Grabe itong pamilyang Marcos, no? Sakit sa bangs. Ano bang naitulong ng pamilyang Marcos sa Pilipinas? Para matuloy yung impeachment, tatakutin. Iipitin yung budget nyo. Pag hindi kayo papabor sa impeachment ni BP Sara, di umano. So tingnan po natin yan. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang mga umano'y usapin ng tila paghahanda ni Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos para sa inaasahang botohan sa House Plenary kaugnay sa impeachment ni VP Sara. Sa ulat, ilalabas na rin umano mga for later release na pondo ng mga mambabatas. Walang kumakantang mambabatas tungkol dito sa ngayon. Si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano, wala raw nababalitaan. So negative, para sa kanya negative. Karamihan naman niya sasabihin negative eh. Diba? Or itatago, yung iba itatanggi. Pero hindi ka marireleasean ng budget. Or pag yung for later release, marirelease na pag ikaw ay sumang-ayon sa impeachment.
Gayon din si Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. Wala ring nababalitaan si Novora City Congressman Toby Tiangco. Pero sa mensahe niya sa BNC, may lumabas anya ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 90 million pesos para sa kanyang distrito noong April 17. 3 araw ito matapos ang pagdinig ng House Justice Committee kung saan lumantad sa pagdinig ang self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. So, alam nila magsasalita si Tiangco, di ba? So, wala na siya nabalitaan. Sinikreto na siguro sa kanya. Pero may natanggap daw. Galing naman sa kanya. 90 billion. Hindi natin alam kung ano talaga ang purpose nito, di ba? Pinabulaanan naman ng ilang kongresista ang issue. Ang masasabi ko lang ay wala ako natanggap na ganun tawag. I am a member of the minority and perhaps you should ask the other members of the House. Well, inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda padating dito sa... Ayaw pala pangalan nito. Si Congressman Sendanya. Never heard eh. Kaya natatawag ko siyang Congressman Ngiwi. Ito yun pala, yan pangalan niya. Para sa kanya daw, ina-expect na niya na may darating na ganyan. Ano ina-expect mo? Darating na maleta? Usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. Ayan. So, sa madaling salita, trabaho nila. Trabaho nyo maging patas. Ang lagi pinagsasabi nila, trabaho nila yung ginagawa nilang pag-impeach kay BP Sara. Kay Bongbong wala kayong nakita. Alam mo, wala namang problema kung talagang kakasuhan nyo at papa-impeach si BP Sara. Pero halatang halata lang naman, kaya nyo pinai-impeach si BP Sara, hindi dahil sa pagsisilbi sa taong bayan at sisilipin nyo yung kanyang mga nakaw di umano kahit wala naman. Kaya nyo sinisilip si BP Sara dahil ayaw nyo mapaupo sa 2028. Kasi kung kayo ay sisilip sa nakawan, at kayo'y sisilip sa mali, at kayo'y sisilip sa confidential funds, imposibleng mamimiss nyo si Bongbong Marcos. Andoon po ang issue. Double standard kayo. Ipokrito kayo. Wala pong issue doon sa karapatan, doon sa trabaho ninyo magpa-impeach. Diba? Paano mo na po na? Halimbawa lang to hindi ko sinasabing magnanakaw si Sara. Halimbawa lang ito. Okay? Halimbawa nag-shoplift si Sara. At ikaw ang gwardya. Nakita mo. Hinuli mo. Dinala mo si Porcinto. Tapos pumasok si Bongbong Marcos kinabukasan. Hinold up. Pinangay lahat ng pera. Tinangay lahat ng mga bilihin doon. Tapos wala kang imik. Pumasok, lumabas. Tapos tinatanong ka sinong nagnakaw, hindi mo alam. Naiintindihan po natin. Ulitin ko, hindi ko sinasabing magnanakaw si Sara. Pero for discussion purposes, kung ganun nga ang sitwasyon, na napaka-plastic nyo, mga animal kayo. Napaka-plastic ninyo. Tapos sasabihin mo, ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang gwardya. Gunggong. Kung ginagawa mo ang trabaho mo bilang gwardya, o binagawa mo ang trabaho mo bilang congressman, imposibleng na-miss mo yun ng hold up, ng limas ng gamit. Naiintindihan po ninyong ibig ko sabihin? Imposibleng na-miss nyo yung mastermind. Huwag nyo, niloloko nyo pa taong bayan kaya nakakabwisit itong doon na nga kayo sa bundok para meron naman kayong ambag sa Pilipinas. Itong singiwi Si Congress Miao Kiko Barsaga hindi direktang sinagot kung totoo ba ang aligasyon sa Presidential San, pero sinabi niya sa BNC na kagaya ng kanyang ama, kikilusin ang batang Marcos para ma-impeach si BP Sara at babaliwalain nila ang negatibong epekto nito sa bansa at sa ekonomiya. Makuha lang nila ang kanilang gusto. So sa madaling salita, para kay Kiko Barsaga, gagawin nito mga to, lalong-lalo na itong mag-ama, si Marcos at si Sandro. Para lang hindi makaupo si Sara. Kahit na lumubog tayo sa kumunoy, kahit na lumubog tayo sa utang, kahit na lumubog tayo sa kahirapan, hindi na nga naaasikaso. Next week, tataas na naman ang gasolina. Alam nyo ba yan? Magkarga na kayo this week. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.